Inihahandog ng Jax Radio Productions ang Tulay Bokeo. Sa harap ng bahay ni Linda at Rick. Gabi. Lumang bahay ito, 2 palapag. Minana ito ni Rick mula sa kanyang mga magulang. Ang alas 7 ng gabi. Tanaw ang ilaw sa loob ng bahay mula sa labas. Paparada sa harap ng bahay ang isang Volkswagen. Minamaneho ito ni Pilar, matabang kapitbahay at office mate nila Linda at Beth. Naka-office uniform ang tatlo. Pababa mula sa kotse sina Linda at Beth. Thank you. O bukas party ni John. Baka hindi ka na naman dumating. I'll be there. Yung regalo mo, wag mong kakalimutan. Oo na, promise. Pupunta ako. Bye. Brum! Nakalis ng kotse. Nakatayo pa rin sila Linda at Beth. Nasa likuran nila ang lumang bahay. Hay, si Pilar talaga. Ang hirap kumbensihing bumisita sa bahay. Baka ang tingin niya sa bahay mo, haunted house. Ngingiti si Linda, pailalim, misteryosa. Bahagyang lilingon sa lumang bahay na ngayon ay parang misteryoso at nakakatakot. Jing, 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 jing. Birthday party ni John. Edad 5 taon. Nasa mesa nila harap isang birthday cake. Maraming party food sa mesa, spaghetti, sandwich, etc. O yan, dali, blow nyo na yung camera. Dali. Pwesto, yan, John. Picture. Yan, O, compress na ng konti. Hindi kayo kasya sa camera. Ayan, kantahan na natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello, John. Happy birthday, happy birthday. Hihipan na sana ni John, pero pipigilan siya ni Rick. Dali lang. Close your eyes muna, John. Then, make a wish. Pipikit si John. Ang tagal naman. Matutunaw na yung kandila. Hipan mo na, John. Hipan mo na. Hihipan ni John. Kikislap ang flash ng camera ni Beth. Papalakpakan lahat. Yay! Karga sa kwarto ni John. Gabi. Karga ni Rick si John. Papasok sila sa kwarto ni John. Tulog si John pero hawak ng mahigpit ang isang bagong laruan. Si Linda ang magbubukas ng pinto. Kasunod si Rick. Ilalapag ni Rick si John. Kukumutan ni Linda. Ang bilis lumaki ng bata, no? 5 years old na si John. A few years pa, manliligaw na yan. Akala ko ba wala kang pera? Bakit nagdala ka pa ng cake? Gumawa ako ng kaparaan. Pwede ba namang walang cake yan? Nangutang ka na naman, no? Ako? Mangungutang? Never, oy. Nag-cash advance ako. Dami-dami na naman nating babayaran. Mabuti na lang, hindi tayo nangupahan. Kung hindi mo minana itong bahay na to sa parents mo, lalo sigurong masakit ang ulo natin. Don't worry. Akong bahala. Ano ba? Baka magising si John. Hoy, huwag dito. Bastos. Sorry. Tahimik lang tayo. Sa harap ng gusali. Araw. Mga dumadaang sasakyan sa harap ng building sa Makati. Hoy, Makati. Mag-aalas 5 na. May umubo? Nag-uuwian ang mga empleyado. Paalis na ang ilang empleyado sa opisina. Bakante na ang ibang mesa. Pero, nagtatype si Beth. Sa harap ng mesa, nakaupo si Linda. Nag-aayos ng muka. Oh, mauna na ako I'm going to treat myself. Magpapatrim ako ng buhok. O sige, mauna ka na. Baka masyado kang yumaman yan, ha? Bye! Lika na, Beth. Baka matraffic na naman tayo. Sabi ko pa naman kay Rick, ako ang magluluto ng hapunan niya He'll be home early. Bakit? Ano bang luluto mo? Sweet and sour. Sweet and sour lang pala bakit hindi mo lang pinaluto kay Pining? Gusto ni Rick ako magluto ng ulam niya Hindi niya magustuhan pag si Pining. Hindi raw tama ang hiwa ng baboy. Maputla raw ang kulay, kulang sa presentation, at ang lasa, kung hindi too sweet, too sour. But not sweet and sour. Hoy, ang apelyido ni Pining ay Garcia. Ay, Tuloy, kwento.
Hay nako, yung asawa mo. Mabait naman si Rick masipag pa. Masyado nga lang mareklamo. I'm not complaining. Hindi ka na nga. Sige, bukas na lang to. Hindi naman usong bonus dito eh. Kinagabihan, nakaupo sa harap ng dining table si Linda. Kaharap ang isang notebook. Maraming resibo sa harap ng calculator. Meron siyang kinikwento. Nakaset ang mesa para sa dalawa. Nagpupunas ng pinggan si Pining, last name Garcia, sa may malapit na lababo. Katabi nito ang isang transistor. Tumutugtog. Naningil na ba yung ilaw, Pining? Opo ate, tayo na raw ang magdadala ng bayad sa office nila kasi late na. Tatango si Linda. Ate, yung stereo tumakot na naman. Sabi ko, tumawag daw ang kayo sa office nila. Oo, paalala mo sa akin bukas bago ako pumasok sa office Hindi ka pa kakain ate. Mamaya na lang. Matutulog. Matulog ka na kung inaantok ka na. Ako na maghihintay sa kuya mo. Ay. Pining, bawasan mo na nga yung gastos dito sa bahay, ha? Nahihirapan akong mag-budget. Bigyan mo na nga lang ako ng tubig bago ako matulog. Susunod si Pining. Muling magsusulat si Linda. Hindi mapapansin ni Linda na nasa likuran niya si Pining. Hawak ang isang baso ng tubig. Ate, Bakit ganon ang boses si Pining? Biglang lilingon si Linda. Matatabig ang baso. Babagsak ito at malalaglag. Galing. Isa lang, isang baso lang yan. Noong gabing yon, nagda-drive si Rick. Lalakasan pa ni Rick ang tugtog ng car stereo. Nasa loob siya ng kotse. Nagda-drive. Mabilis ang takbo ng kotse. Nagda-drive. Yeah. Pipikit si Rick ng mariin at maghihikab. Titingin sa salamin sa harap niya. May masasalubong na kotse. Kakabigin ni Rick ang manibela. Bababangga ang kotse ni Rick. Ang bilis dumating ng first aid. Ngunit, gabi, sunod na eksena, papasok si Linda sa morgue. Ibig sabihin, patay na si Rick. Inaalalayan ni Beth. Tatanggalin ng male morgue assistant ang kumot na nakatakip sa dugo ang mukha ni Rick. Tara po siya. Rick? Rick! Kinabukasan, nakikiusap si Linda sa dalawang lalaki. Nakadamit na itim si Linda. Hinihila ng dalawa ang stereo set. Narimata. Katabi ni Linda si Beth. Bigyan niyo lang ho ako kahit 1 week lang. Gagawa ako ng parahan. Makakapaghulog uli ako. Sorry ho. Sa opisina na lang ho kayo makipag-usap, Mrs. Ang order ho sa amin, i-pull out ang stereo nyo. Sumusunod lang ho kami sa utos ng opisina. Kahit 3 days lang. Ati, sorry ho talaga. Kasi Hindi napakabarat pwede. po ninyo eh. Hindi pwede. Hindi po yun. Hindi naman po kami namimigay. Hindi naman kami DSWD. Alam niyo ate, magbabayad kayo na maayos. Ged. Kuha-kuha kayo ng stereo. Hindi niyo naman pala kaya. Ikukunin na namin to. Sorry. Ilalabas na ng dalawang lalaking stereo. Walang magawa si Linda. Hahawakan ni Beth si Linda. Pampalakas loob. Break muna, break. Break. At ang oras po natin, 9:35, magbabalik po ang Chillax Radio.